Sobrang sakit naman ang pagkatalong ito. Justin Brownlee masama ang loob dahil sa tingin niya siya ang nagpatalo. Sabi niya kung hindi dahil sa kanya, tiyak nanalo daw sana ang Gilas. Nabitawan kasi niya ang bola at na turnover siya ng 3 beses talaga. Pero anyway, lumalaban ang Gilas Pilipinas sa kabila ng napakaraming lopsided foul. Pero sa isang banda, ganun pa rin ang sakit ng Gilas. Kapag nasa alanganin, laging natu-turnover. Much better result, konting push na lang. Sa unang quarter, bumabawi ang Gilas sa 3-point shooting kaya nakahabol sila, especially with Kevin Kiambao, at aggressive din ngayon si Carl Tamayo with RJ Barrientos on board. At least hindi tayo natatambakan. Problema nga lang kay RJ dahil undersized, kailangan na napakalaking separation. Sa tuwing may gagawin silang play ni JB, nahihirapan siya at kasabay din ang pagdodouble sa kanya. Sa isang banda, low-key performance naman ang bigay ni AJ Edu dahil sa kanyang monster rebounds. Kesyo, nasasayang lang dahil sa turnovers. Sa second half, doon na lumayo at namagaan ang tuluyan ng lamang ng Tall Blacks kaya nagalit si Coach Tim. Hindi sila naging maingat kasi sa mga short passes, hindi nakakausad ang bola. Para mas uhaw pa at mas aggressive ang Tall Blacks, both ends of the floor, masyadong makulit ang Tall Blacks sa non-depensa. At agad naman napipressure ang Gilas plus lahat ng 3-pointers ng Tall Blacks. Halos pumapasok lahat. Na actually, tumitira sila ng almost 65% ng buong opensa nila as a team. Napakahirap tapatan nila kapag ganito sila kainit na parang imposibleng mapigilan. Mas nakukuha pa nilang kanilang rhythm sa ika-4 na quarter na para bang sa unang minuto pa lang ng 4th quarter sinasabi na nila na sa kanila pa rin ang huling halakhak. Pinaka problema sa Gilas, masyado silang reckless, masyado pabaya, especially sa kanang defense. Kapag sila yung na-inbound, agad silang namamanmanan at nakukuha yung possession kasi naglalaro sila ng physical defense. However, nung pinasok ni Coach Tim si Mike Phillips, malaki ang contribution niya bilang rebounder at yung vibe niya, energetic, nagbigay buhay sa lahat plus yung step back jumper ni 1GDL pero agad namang nababawian ng another 3-pointer din. Under 5 minutes of action sa ika-4 na quarter, biglang nabuhayan ang buong Gilas fans dahil sa 3-pointer ni KQ at Dwight Ramos. Lumamang sila ng 6 na puntos. Isinayang ng Gilas ang napakaraming possession nila tapos nung nag-attempt ng 3-pointer, hindi naman pumapasok. Habang naka-open ang Gilas, nagpabayaan na sa kanilang lead. Pero yung Tall Blacks mas nagiging aggressive pang lalo at sa dulo nasundot ni Davison ang bola mula sa inbound ni RJ Barrientos kaya sa dulo pati si Justin Brownlee tinutusta na ng mga tao. Imagine 2 beses dito binigo ni Justin Brownlee ang Gilas. Sa pangalawang possession na hinawakan niya, sana hindi na lang sa kanya yung binigay. Ang daming open na kasama pero hindi doon binigay sa kanila. Actually natalo po ang Gilas dahil doon. Masama ang loob ni Justin Brownlee dahil sa nangyari at sa tingin niya ito na yata ang pinakabangungot sa buhay na nangyari sa karera niya. Mabuti na lang na ipasok ni 1GDL ang 3-pointer dahil sa heroics niya nag-overtime. Tapos hindi nag-count yung tip-in ingatay. Sa overtime game naman dito na big moment again, 1GDL sinalba niyang Gilas sa kanyang pangalawang hero 3-pointer pero nag-second overtime pa. Sa second overtime, dito na pumutok at nakakuha si JB na big 3 pero sa dulo. Si Justin Brownlee din ang nagpakawala ng bola sa isa na namang inbound game mula kay 1GDL. Nainiwala ba kayo na si Justin Brownlee ang nagpatalo sa Gilas Pilipinas? Samantala ang Australia naghahanda na para sa magiging laban nila ng Gilas Pilipinas July 6, 6:30 PM Philippine Time. Sa kabila ng kahit anong resulta ng game, nananatili pa rin positibo ang mga Pinoy sa pagsuporta. Sabihin na lang natin na mataas pa rin ang moral natin kasi Pinoy tayo Hindi tayo basta-basta sumusuko. Pero in reality, damang-dama mo talaga yung parang inis na hindi pa rin natin kaya manalo sa mga powerhouse teams. Ang layo natin kahit sa rankings na natalo ng Gilas ng Tall Blacks ng isang beses, sayang. Hindi na ulit. Kung hindi tayo nanalo laban sa New Zealand, sa Australia pa kaya? Naku naman, para imposible na talaga. Hirap ng Tall Blacks sa Australia, tayo pa. Pero again, ang Australia gusto pa rin bumawi ng malubha kahit alam nila na hindi kaya ng Gilas. Nagdulot pa rin kasi hanggang ngayon ang galit sa kanila ang nangyaring bakbakan dun sa mga naunang roster kaya after nun parang sinumpa na nilang Gilas. Habang Gilas, hinihintay pa rin si Kai Sotto na bumalik which is sa ngayon malabo na siguro. So hindi ba natin kaya hanggat hindi bumabalik si Kai Sotto? Anyway, mas mabuti na sumubo kaysa sumuko, di ba? Yung iba nga dito nag-aantay na lang ng resulta kung ilan ang tambak. Napansin ko din na hindi na rin sila masyado interested sa FIBA games kasi alam nila na matatalo. Suporta pa din, manalo matalo. Ang sabi ni Coach Tim, nag-a-adjust pa rin naman ang bagong Gilas roster at hindi pa masyadong nagkakaamuyan. So anong masasabi niyo dito mga koys?